Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. So this is my bike. This is Octavia. This is a 2019 CF Moto 400 NK. Meron nagtanong sa atin, ano daw yung setup ng suspension na ginawa ko kay Octavia. Unfortunately, ang 400 NK ay very limited. Sobrang limited. Napaka basic lang ng available na suspension adjustability. Halos nga walang-wala eh. I-compare lang natin dito. This is the 2021 Yamaha XSR 900. Ito yung kanyang upside down forks at meron siyang preload. Ayan, ito yung malaking bolt and then yung maliit na yun nasa taas na screwdriver. Ayan, flathead screwdriver. Yun naman yung para sa damping. And then of course, yung kanyang shock ay meron ding preload and damping. Etong si Octavia ay kapareho nitong Vulcan. Itong Vulcan meron lang siyang preload dun sa shock, pero the rest wala na. Ito nga lang si Octavia, mas marami-rami siya ng kaunti. Tingnan lang natin. So ito yung forks, wala siyang adjustability ng preload, wala rin siyang adjustability ng damping, wala talaga. Standard fork lang siya, hindi siya upside down. Okay, so ang ginagamit ko dito, una, 36 PSI dry, 34 PSI wet. Yan yung para sa gulong. Ang gulong ay parte ng suspension. I made videos about this. Hindi ko na ipapaliwanag sa ngayon. And itong tire pressure na to, hindi ko na rin masyadong idedetalye. Kasi ang dami ko nang ginawang tire pressure videos. Hanapin nyo na lang kung paano ko ito nabuo. 36 PSI dry, 34 PSI wet. Ito ay 5mm lower. Nilowered ko to. Yan, 5mm. Kaya ako siya nilower dahil gusto ko na magkaroon ng more weight bias to the front. Gusto ko na medyo baguhin ng kaunti yung kanyang rake and trail. Ito yung kanyang rake. Ito naman yung kanyang, yung dito yung mechanical trail. Gusto kong bawasan yun para mas maging agile si Octavia sa turn-in kapag dating sa corner entry. Ang dami ko nang ginawa ring videos about cornering, so hagilapin nyo lang doon. Meron akong nakalagay ditong reminder sa akin. This is 10. Ibig sabihin ito 10mm bago mag-bottom out yung fork. Nung tumakbo ko sa San Pablo nung isang araw, nalubak tayo ng matindi. Itong zip tie na to ay umabot dyan. 3mm na lang magbo-bottom out na yung dust seal dun. Ayan. Kasi ano yan, ang bottom out is hindi itong ilalim na to. Hindi itong ilalim. Ito, meron niyang mechanism sa loob na hanggang dito lang yung magiging travel nitong dust seal. Yun yung full suspension travel nitong fork. Okay? So ayoko naman na magbo-bottom out siya. So yan, kaya ang nilowered ko lang is 5mm lang. Hindi ko sinagad katulad ng iba na naglo-lower ng mga 2 inches, 1.5 inch. Ayan, hindi yun maganda kasi nga eto, mawawala na tong cushion area na to, mawawala na tong buffer area na to. Magbo-bottom out na ngayon yung fork seal dito sa ilalim ng 333. So kaya ganyan lang siya ka-lowered. And believe it or not, according to Dave Moss, hanapin nyo lang sa Google, siya ay isang magaling na suspension tuner. According to Dave Moss, 3mm to 5mm is more than enough to make a noticeable effect sa agility ng front end. Okay, so ngayon, ang problema dito, dahil walang adjustability yung forks ni Octavia, ang ginawa ko na lang, 4 na taon ko nang kausap si Dave Moss. So, ang in-experiment na lang natin is hanapin kung ano yung spot o ano yung sweet spot na mababalanse ko yung fork at saka yung shock para siya ay balance. Hindi siya alam mo yun, yung travel ng suspension tsaka yung behavior ng damping and yung weight bias is maganda. Okay? Kasi kung coming from the factory, kung sobrang matigas yung forks tapos lalambutan ko yung shock, ganito ang bias nun. So prone to low side, prone to going wide into corners yun. Kung malambot naman yung forks tapos tinigasan mo yung shock, so ang weight bias nun is pasubsob. It's prone to high side, it's prone to rear tire chatter. So hindi lahat maganda yon.
So, dapat balance. So, ang ginawa ko, ang pinagdesisyonan ko is ihabol ko yung setup ng rear suspension sa kung ano man ang ibinibigay sa akin from the factory ng front suspension. Napakaswerte ko lang dahil ang aking timbang na 70 kilograms to 80 kilograms kapag ako busog ay pasok dun sa weight bracket kung saan nakatono ang mga to. Okay, so sinuwerte ako. So now, ito, let's go to the rear. So for the rear, meron tayong adjustable preload, meron tayong damping. Ito kasi, this one, akala ng marami, this is just rebound. Pero sa 4 na taon kong kausap si Dave Moss, diniscover namin to, napatunayan namin na this is not just affecting the rebound, but it's also affecting the damping. So for me, this is a damping adjuster. At ang aking damping setting ay damping 2 clicks out. Ibig sabihin, isasagad ko to ng ikot clockwise, okay, clockwise, pag naisagad ko na, then ibabalik ko ng counterclockwise, bibilangin ko yung clicks. 2 clicks, kaya nga siya 2 out, 2 clicks out. Okay? Now, ang akin namang, itong numero na to, ay, ito muna, 34 PSI dry, 28 PSI wet. Again, panoorin yung mga tire videos ko para maintindihan nyo kung bakit ito yung combination na pinili ko for the rear tire ni Octavia. And again, the tires are parts of the suspension. Factory tires pa rin to, CST Sports Adreno tire. 15,000 kilometers, yan, 5 years. Okay, so papalitin na. Now, let's go to the shock, the last one. For the shock, ang mahalaga sa akin dito is in-adjust ko yung preload. At ang sukatan ko ng preload is yung length ng spring. Okay? Kasi pag in-adjust mo yung preload, pag dinagdagan mo yung preload, iikli yung spring. Pag inalisan mo ng preload, pag niluwagan mo yung preload, hahaba yung spring. So dito, for preload ng shock, ang aking spring ay 154 millimeters. Yun yung tinarget ko. Ito yung in-eksperimento namin ni Dave Moss na nakuha namin na pasok sa sweet spot ng preferred setup ko, yung para sa akin. This is for me. Huwag nyo itong gayahin kasi hindi to para sa inyo. Para to sa akin. Okay. Now, may na-discover ako dito last year kasi mukhang may nangyari sa shock. Lumuwag yung housing dito sa loob at ngayon, pwede ko siyang baguhin yung kanyang shock length. Hindi yung spring length ha, yung shock length. So, ang sukatan ko ng shock length is from the base of the spring dito, yan, base of the spring all the way to dito sa frame. Itong specific point na to. So, ang sukat ko dyan ng shock length ay 200 millimeters. Ito yung nakita ko na setup na babalanse dun sa kung ano man yung binibigay sa akin ng forks. Okay. Now, over the times, nagbago to kasi yung forks, syempre matanda na, lumalambot na yung spring, tsaka nag-age na yung hydraulics niyan. So, ihahabol ko itong rear suspension setup. At ito nga yung, sa kasalukuyan, ito yung ngayon ginagamit ko. Okay? Mahalaga sa akin yung shock length kasi kapag pinahaba mo yung shock length, makaka-apekto yun sa rear height. Aangat ang rear. Kapag pinaikli mo yung shock length, bababa yung rear. Pero very minimal yung ginagawang ganong adjustment. At saka ang isa pa, hindi naman lahat ng motor merong pwedeng i-adjust ang shock length. Ito nga lang talaga. Sa tingin ko may nasira dito sa loob. May nasira dyan, kaya lumuwag yung housing. Kaya ngayon, pwede kong baguhin, pihitin yung mismong may tatak ako, may marker ako sa housing mismo. Pwede ko siyang pihitin para pahabain yung shock length or paikliin yung shock length. And this is what I have right now. Okay, so that's it. Yan si Octavia, ang birthday niya is January 2020 nung binili ko. And that's it, yun yung suspension setup na ginagamit ko ngayon. Again, this is the 2019 CF Moto 400 NK. This is Octavia, this is my bike. Ito lang yung motor ko, hindi ko motor yung dalawang yan. Okay, kay sa kaibigan ko yan. Thank you so much sa nagtanong, and I hope na ibigay ko yung sagot na makakasatisfy dun sa curiosity mo kung para saan man yan, kung bakit mo tinatanong. Ulitin ko lang ha, bago magtapos ang video, ang setup na ginawa ko kay Octavia ay para sa akin, para sa timbang ko, para sa style ko, para sa mga riding habits ko, para sa riding conditions na pinupuntahan ko. This is tailored for me, so it may not work
for you. So wag niyong gayahin tapos isisihin niyo ako na hindi gumana sa inyo. I'll see you on the next one.